Sa isang iglap, bumulwak ang matinding kapangyarihan mula kay Karina, isang puwersang tila kayang wasakin ang lahat ng nasa daraanan nito, diretsong pinakawalan patungo kay Mitena. Umalingaw-ngaw ang lakas nito sa buong paligid, dahilan upang manginig ang lupa at manlumo ang hangin. Ngunit sa isang hindi inaasahang pangyayari, mabilis na nasangga ni Mitena ang atake gamit ang kanyang hawak na mahiwagang tungkod. Sa sandaling magbanggaan ang kanilang kapangyarihan, biglang nagliyab ang tungkod, isang apoy na hindi pangkaraniwan, tila may sariling buhay at lihim na kapangyarihan. Napaatras ang lahat ng mga sangre. Naghalo ang takot at pagkalito sa kanilang mga mukha. Hindi nila inaasahan ang ganitong pangyayari. Agad silang nagsipaghanda, inilabas ang kani-kanilang lakas, handang sumabak sa anumang oras. Sa kanilang isipan, iisa lamang ang pumapasok. Isang mas malaking panganib ang paparating. Ngunit mas lalong nabigla si Menda dahil malinaw sa kanyang paningin, ang kapangyarihan ni Pirena ay tila lumipat sa tungkod ni Mitena. Isang bagay na hindi dapat mangyari. Isang bagay na sumisira sa balanse ng kanilang mundo. Habang ang apoy sa tungkod ay patuloy na naglalagablab, ramdam ng bawat isa ang paparating na unos. Ang mga sangre ay nagkatinginan, tila naghihintay sa isang mas madilim na presensya, ang kanilang kinatatakutan, ang pagdating ng kanilang Panginoon, si Gargan. Sa kabilang dako, sa kaharian ng Sapiro, isa namang madugong hustisya ang nagaganap. Panahon na ng paghatol. Ang taksil na punong konseho na minsang pinagkatiwalaan ay nilitis sa harap ng lahat. Walang awa, walang pag-aalinlangan, si Rama Soldarius mismo ang nagbigay ng hatol, kamatayan. At sa harap ng lahat, siya rin ang nagpatupad nito. Dumilim ang paligid sa bigat ng pangyayaring iyon. Isang malinaw na mensahe, walang lugar ang pagtataksil. Ngunit hindi pa doon nagtatapos ang lahat. Sa gitna ng kanilang pagtitipon, biglang bumalot ang kakaibang lamig. Unti-unting nagdilim ang kalangitan. At mula sa kadiliman, nagpakita ang isang nilalang na matagal nang kinatatakutan. Ang itim na bathala, si Gargan. Agad na lumuhod ang grupo ni Nahagorn. Ramdam nila ang napakalakas na presensya nito. Isang kapangyarihang higit pa sa kanilang lahat. Sa unang pagkakataon, nagkaroon sila ng pag-asa. Isang kakampi siya kung isang sandata laban sa mga sangre. Samantala, mahigpit na niyakap ni Hara Amihan si Rama Soldarius. Hindi lamang dahil sa pag-ibig, kundi sa paghanga at takot sa kapangyarihang ipinakita nito. Isang pinunong kayang pumatay kahit ang sarili nitong kakampi, alang-alang sa kaayusan. Sa isang sulok, nagtipon sina Hagorn, Agane at Gargan. Tahimik ngunit mabigat ang kanilang pag-uusap. Iisa ang kanilang layunin, mabawi ang itim na brilyante. Ang pinagmumulan ng sukdulang kapangyarihan. Ngunit sa likod ng mga anino, may isang pares ng matang tahimik na nagmamasid. Si Saor, hindi siya gumagalaw, ngunit bawat salita ay kanyang tinutunghayan. Dahil alam niya ang susunod na hakbang ni Gargan, ang magiging susi sa kapangyarihang kanyang inaasam. Samantala, sa kampo ng mga sangre, hindi pa rin humuhupa ang tensyon. Pinag-uusapan nila si Mitena. Kaaway o kakampi, isang tanong na walang malinaw na sagot. May ilan sa kanila ang naniniwalang isa lamang siyang kasangkapan. Isang pain, isang bitag na ipinadala ng kanilang mga kalaban upang sirain sila mula sa loob. At habang pinagdududahan siya ng lahat, sa pagbabalik ni Mitena sa kampo ni Nahagorn, bigla siyang napatigil. Nanlaki ang kanyang mga mata. Dahil sa harap niya ay ang presensyang hindi niya inaasahang makikita. Si Gargan, ang itim na bathala. Hindi niya ito nasilayan sa kanyang mga pangitain. Hindi ito bahagi ng kanyang mga nakita. At doon niya napagtanto
May mga bagay na hindi kayang hulaan ng kapalaran. May mga puwersang kayang baguhin ang takbo ng tadhana. Lumapit si Gargan at sa malamig ngunit makapangyarihang tinig, siya ay nagpasalamat kay Mitena dahil sa pagkuha nito ng tungkod mula sa mga sangre. Ngunit sa likod ng pasasalamat na iyon ay isang mas malalim na plano, isang lihim na maaaring magpabago sa lahat. Ngayon, ang tanong, sino nga ba talaga si Mitena, isang tagapagligtas o tuluyang magiging dahilan ng pagbagsak ng lahat? Abangan natin sa susunod na kabanata. Ibahagi ang inyong saloobin sa comment section. At kung bago ka pa lang sa ating YouTube channel, huwag kalimutang pindutin ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa bawat kwento.